So for our next example sa while loop, so meron tayong temperature sensor dito. So tinitingnan lang natin dito if yung ini-input ng user natin na temperature is below or equal to 100 siya. So kung mapapansin nyo dito, sa while loop natin, ang condition natin is temperature is less than equal to 100. Kapag yon ay naging true, less than equal to 100 yung nilalagay niya, i-see out natin itong temperature okay, and then mag-a-ask tayo ulit sa kanya to enter yung another temperature. So kapag naman, no, if naman yung temperature natin is greater than siya sa 100, let's say 101 ang nilagay ng user natin, magbibigay tayo ng warning sa kanya na overheating, emergency shutdown na yung ibibigay natin. So kapag rinan natin yung program, mapapansin nyo na temperature sensor started. So kapag naglagay tayo ng 99, papakita niya ulit yung temperature okay. Tapos enter temperature. So 5, yan. So as long na below or equal to 100, mag-o-okay lang yung temperature natin. Pero pag naglagay ka ng 101 or pataas, magwa-warning siya and overheating. So emergency shutdown. So i-stop niya yung buong program natin. So again, yung while loop natin is for looping lang din na as long na nagiging true yung condition natin sa while loop, umiikot ng umiikot yung program natin. So ganun yung mechanics niya for temperature sensor natin.